Magandang araw po. Ako pala si Staff Sergeant Greg J. Maligdem, 851358, ako Armor Philippine Army, class 2004. Tapos ang unang assign ko is sa year 2005, bali na-assign ako sa 3rd MIC. Bali, umabot ako ng more than 11 years sa 3rd MIC. Mula private hanggang nagsarento ako. Ang ikikwento ko ngayon, yung na-encounter na doon sa likod ng batalyon namin, year 2010. Bali yung taga-intel namin is meron na silang matagal na pinapahinog na NPA armado. Tapos, nung nahinog na, is nag-report yung taga-dos namin sa CO namin na kailangan na ma-verify talaga namin na meron talagang armado doon. Then, nung na-briefing na kami, nagpatawag yung CO namin, PL namin, na nung na-briefing na kami doon sa kumpanya namin, is nag-organize ng 3 squad, bali 1 platon. Tapos yung napabilang na ako doon. Tapos ako yung assistant squad leader kasi yung rango ko noon is corporal. Tapos nung nag-briefing na, ang sinabi ng taga-dos namin is yung positive talaga na more or less mga 5 na armado. Yung sinabi nung taga-dos namin is yung terrain doon is napakalawak na lupain. May mga manggahan doon, tapos may mga yung malalaking talahiban. Pwedeng mapagkuburan daw yun ng mga armado. Then, nung pagkatapos ng briefing namin, is bali yung squad ko, yung main effort. Tapos yung pangalawa, yung reserve. Tapos yung pangatlo, doon sa mismong, yung doon sa malapit sa barangay, at barangay Iba. Bali yung na-encounter namin is at Barangay Burgosto, Barangay Iba, boundary yun. Tapos napakaluwang yun. Tapos nung nag-ready na kami, bali naglakad kami kasi medyo malapit lang naman. Hindi na kami gumamit ng vehicle dahil maingay. Bali naglakad na lang kami kasi medyo malapit. Is yung layo doon sa kampo namin, at saka yung pina-encounteran is may gate 1 kilometro. Tapos naglakad na lang kami, mga after lunch yun, na pumunta kami. Tapos nung nandun na kami sa area, kami yung nauuna na papasok doon sa loob sa bakuran doon, na yung napalibutan ng bakuran yun. Tapos yung isang squad is sumusunod sa amin. Tapos yung last squad is siya yung magba-blocking doon sa yung lulusutan ng mga armado. Bali nakaplano na yon. Nung nakapasok na kami, medyo nakikita, bali natatanaw na namin yung bahay na dalawa, bali simentado yung isa, tapos yung isa is kubo-kubo. Pwede mapagpahinga ng mga tao doon kasi manggahan yun. Tapos nung pagkatapos doon, nung medyo malapit na rin kami, mga 50 meters na yung layo doon sa objective namin, may nakita yung squad leader ko na may tao na naka-kulay puti. Pero naka-short pant, naka-chinilas lang. Pero wala siyang baril na dala. Pero narinig din namin na nagkikwentuhan sila. Tapos nung nag-hold na yung squad leader ko, tapos at tumawag siya doon sa CO namin
na may tao, positive na may tao doon sa bahay na yung napunta namin na ano. Tapos bali nagtampay muna kami doon. Bali ano kasi ang sinabi ng CEO namin, hindi kami basta-basta magpapaputok kung wala kami makita na baril. Kaya nung nakita ng squad leader ko, walang baril yun. Bali nagtampay muna kami doon. Umabot siguro ng mga 10 minuto, nagtampay muna kami doon. Tapos mamaya-maya, may lumabas na naman ako isa na may dalang baril na yon. Bali nag-usap na sila. Bali lumapit yung lumabas. Yung unang lumabas, lumapit. Yung pangalawang lumabas. Yung may dala na siyang baril yon. Tapos tumawag yung CEO namin, ay yung squad leader ko na positive may baril. Tapos yung ginawa nung squad leader, yung CEO ko is tinawagan niya yung pangalawang squad na maglakad lang muna, mag-abante para pag na-encounter kami, meron kaming reserve na ano. Tapos nung pagkatapos na yon, para nakahalata yata yung isa doon na nandun na kami. Kasi mga layo noon, mga 30 meters na, malapit-lapit na rin yun. Pero may mga talahiban. Tapos nung nagsalita yun, narinig namin na may mga sundalo daw. Kaya doon na, nagpaputok na kami. Nung nagpaputok na kami, takbo na sila, kumuha na sila ng baril. Nakita namin din, may mga nagtago-tago na rin. Tapos kami, dumapa kami. Kasi wala kaming ibang mapagtataguan, kundi talahiban lang. Nung sa talahiban lang, yung malalaking talahiban, na pag ang tinabas mo, magbabakper talaga sa'yo. Yung masusukat kayo malalaki. Nung dumapa na kami, tapos yung isang squad, dumapa na rin. Dahil yung kasama namin sa squad ko na nasa loob is yung PL ko, tapos yung sa pangalawang squad is nandun yung CEO namin, yung pangatlong squad nandun sa bali blocking na siya doon. Yung isang squad. Kasi pag tumakbo yung mga MPA, kasi more or less mga lima yung nakita namin eh. Tapos siyempre mahaharang yung isang squad namin doon sa yung nag-blocking. Kaya yung pala, hindi namin alam na mayroon palang malulusutan sila. Pero nagpupukan pa kami, umabot ng 15 minutes yung putukan. Kahit malayo yung makikita mo pa rin yung tao, kaya lang nakatago din sila. Nakatago sa likod ng manggahan. Tapos may mga dumapa, nagsisigawan na rin sila. Nagsisigawan na narinig ko, yung sa akin mismo narinig ko is atras na daw sila. Kaya napaputok kami tapos napaputok-putok. Kahit na, kasi wala namang matatama na civilian, basta bahala na, napaputok na talaga. Nung nangyari yon, hindi na sila nagbabakfire, nagkuman yung PL namin na wag muna magpaputok. Kumbaga, mag-observe muna. Then, nung nangyari yon, yung nandun yung nag-blocking is pinag-abante na konti yung nag-blocking doon sa boundary ng Barangay Iba. Boundary yon. Then pagkatapos noon, istipo muna kami, yung isang squad is umabante ng konti para makita kung may tao pa na natitira. Tapos nagkuman yung CEO namin, tawag muna kaming gagalaw. Kasi hindi namin alam kung may natamaan kami o wala eh. Dahil sa bigla na bulagan kami, nagputukan, nagbaper din sila. Mabuti, wala din natamaan sa amin. Then, nung pagkatapos noon, nagtampay muna kami doon, kahit mainit-init, dumapa pa rin kami. Dahil yun, talahiban yun. Tapos yun doon sa kanila kasi manggahan yun eh. Talahiban, mayroon na mapapakuburan. Tapos doon sa pinakababa, yun na yung bangin. Yung pala, hindi namin alam pala na doon pala sila lumulusot yung doon sa bangin.
papunta ng Barangay Iban na yon na bangin. Tapos nung nagsabi yung CEO ko na kailangan yung dalawang vehicle na dalawang simba, tapos bali umatras na kami. Tapos yung babanat yung babanat yung dalawang simba namin na vehicle. Kaya inubos nila yung tigisang link sila 100 bali 200 yun. Inubos yun. Volume pair talaga yun. Para kung may buhay pa, tamaan pa rin. Nung pagkatapos na yung nag-volume pair na yung dalawang vehicle, di huminto na yun. Tapos yung nag-compress na kami. Tapos yung sinabi yung CEO namin na mag-clearing na o may namatay ba o ano. Nung na kami, nung bali yung distansya namin sa squad ko at saka yung isang puno squad mga 25 meters ang layo. Tapos yung squad leader ko saka ako yung pagitan namin mga 10 meters din yung layo. Tapos kasi ng pakalawang yon, yung bakod na yan, tapos biglang ako yung nakakita doon sa namatay na nakaputi. Tapos meron siyang dala na baby Armalite. Bali nadanganan niya ng yung kapatay niya is yung kumbaga nakatapa. Tapos yung baby Armalite niya, nadanganan niya rin dito sa tiyan niya. Tapos yung nakita kong tama niya dito sa puwit, tapos dito sa likod, tapos meron pa dito sa tagiliran. Ang sabi nung CEO ko nung tinawag ko yung squad leader ko, sabi ko, Sir, may nakita ko na kwan dito, patay. Na impik ako. Tapos sabi niya sa akin, sige, tawagan natin si CEO. Yung tinawagan namin yung CEO namin, then pagkatapos lumapit sa amin yung CEO namin, lumapit. Nung lumapit yung CEO namin, tumawag din sa batalyon tumawag din sa batalyon commander namin. Tapos wag mo nang gagalawin yung patay na natamaan namin, na baril namin. Tapos nung dumating na yung batalyon commander namin, kinuha na namin yung baril. Bali hawak na ng yung batalyon namin noon. Tapos yung patay yung patay hindi na namin ginalaw muna yon. Bali yung CEO namin is tumawag siya ng ambulance. Yung ambulance manggagaling pa sa Tarlac yun. Tapos nung marami nung dumating na yung ambulance. Tapos may mga media na dumating, tapos pinalayo na kami. Yung nakiusap sa mga media, saka yung ambulance, kinuha na yung patay. Bali isinakay na sa ambulance. Tapos yung mga kasama niya, nung na-clearing namin, hindi na namin nakita. Pero may mga nakita kami mga dugo-dugo na yung nasa side, yung may mga dugo pa na nadadaanan namin kasi bumaba din kami. Hinanap namin yung mga nakatakas. Nung nakatakas, yung nakita namin, may mga wanted. Tapos nung nangyari na yon, is nagtampay muna kami doon para na masiguro namin kung wala ng armado, nakalis na o mayroon pa nagtatago. Nung nangyari yon, yung binuhat na yung patay, dinala na sa bali nagtambay muna kami doon. Humabok kami ng mga gabi na doon. Tapos yun na, sinundo na kami doon. Yung nabalitaan pala namin, yung namatay, is yun
yung nagrarally din doon sa Luisita pala. Isa din nagrarally doon. Tapos hindi namin alam din na armado din pala yon. Hindi ko na maalala kung anong pangalan niya, pero yung mukha natatandaan ko. Pero matagal na yun, year 2010 na encounter na yon. Tapos nung after na ano yun, yung after ng laban na namin yun, encounter, is nabalita namin, yun na nilamayan na yung ano. Minsan hindi mo rin maiwasan kasi na matamaan na meron kang mapatay, hindi mo rin maiwasan din na maawa ka rin kasi nabalita namin na yung namatay is meron din siyang pamilya. Meron siyang pamilya, meron din siyang anak pala. Kaya lang, iba yung paniniwala nila. Tapos, marami din pala silang mga kung kasama din na rally, may mga babae, may mga edad na rin. Yun nga. Kaya, yun yung karanasan ko na encounter ko. Sa likod ng third make. Tapos, kung ikikwento ko rin yung experience ko, year 2019. Bali, galing kami sa Port Magsaysay, na training kami doon ng ilang buwan, 3 months na training. Tapos maasin kami sa Conholo. Bali, kung squad leader ako that time na ngayon, 2019 is squad leader na ako. Tapos yung napunta na kami sa Hulo, is lagi kami na yung duty namin doon is kasi delikado kasi doon sa Hulo, balik yung critical. Ang duty namin doon is post 1, post 2. At tapos tiga-6 na oras. Ang duty ko doon is 12 to 6. Yung duty namin sa squad ko na madaling araw. 12 to 6. Tapos pagkatapos na yon nung napalitan na kami mag-duty, is maliligo na ako, mga siguro ko umaga talaga yon. Yung habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko kasi naliligo ako, nagulat kami, biglang may sumabog na magkasunod na sumabog. Tapos biglang sumigaw yung battalion commander namin na mag-prepare kami. Prepare lahat. Kasi isang lang kami doon sa Buwansa, isang lang kami doon, compound. Sa 6 meg na sa likod, yung likod niya, dagat. Nandito ako, 60% ako. Nandito yung headquarters, nandito yung taga BSB, nandito yung 45 IB, tapos 9 pub. Yung area namin doon is napakaluwang din. Bali, kung sinadya na nila dyan tarapal lang. Yun yung nangyari, yung doon sa area namin sa Buwansa. Bali, 60% ako, squad leader ako noong 2019 na nangyari na yan. Bali, sumigaw si Batcom namin, si Batcom namin, na mag-prepare. Akala namin, hinaharas na kami. Kung hinaharas na kami. Tapos nung bigla na kaming may mga tangke lahat. Tapos yung kami na squad, hindi na kami subakay sa vehicle. Bali naglakad na lang kami. Kasi ang layo kasi doon sa kung kampo namin, doon sa Buwansa, saka yung pinangyarihan is mga 200 meters. Malapit lang naman din. Nilakad na lang namin. Kasi dalawang suicide, yung nalaman namin, dalawang suicide bomber pala. Bali, mag-asawa yun na suicide bomber. Kasi yung nalaman kong kwento yun, nung nandun na kami sa pinangyarihan, yung naka-duty pala doon, yung unang pumasok babae, na naka-jacket siya na meron siyang suicide dito.
Bali doon yung naka-duty may nakaharang doon. Bali yung babae na yon pumapasok pala yon. Kumbaga gusto niyang pumasok. Kaya lang hinarang siya ng duty kasi parang ano kaya na hinahinala yung galaw niya, yung kilos niya. Then pagkatapos yon nung nandun na yung isa babae na magsi-suicide, biglang pumasok yung lalaki. Yun, bali magkasunod na sumabog, pati yung nandun na yung lalaking yung trupa na umaharang sumabog din. Bali nahati yung katawan niya. Nakita ko namatay. Tapos kasi nakita ko doon, bali ko 4 yung naka-duty doon sa post. Tapos wasak din yung tatlo yata yung namatay. Tapos may mga dead sumabog na suicide bomber. Pati yung post na may mga yung ginawang post, nasira din yun. Kasi hollow blocks din sumabog. Tapos yung pagkatapos nung nakita ko talaga yung doon, parang naawa ka talaga kasi bakit yung mga tao talaga na yung mga nagsisuicide, hindi nila mahal yung buhay nila. Handa nilang ibuwis yung buhay nila para may mapatay sila na tropa, mga sundalo. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung mga binibrinwas sa kanila, yung mga kalaban para isakripisyo yung buhay nila. Tapos nung nangyari yon, sabi nung batkom namin is mag-recon muna kami. Kaya baka mayroon pang naiwan na may mga may mga kalaban pa na nakakunabang. Kaya sabi nung batkom namin is maglakad, mag-recon muna. Kaya nag-recon muna kami. Ni-recon namin lahat yon na nakalakad-lakad kami, nagtanong-tanong kami. May mga pulis din na nakabantay doon. Kaya lang yung mga pulis, di rin makapagsalita kahit na tanungin mo. Hindi nila alam kung ano. Siyempre, hindi natin masabi din. Kung meron man silang alam o wala tayong magagawa talaga doon. Kasi sa hulo yun eh. Kumbaga doon sa hulo, kumbaga yung Muslim doon, 90%. Tapos yung Christian is 10%. Kaya hindi rin kami nagtitiwala din. Tapos pagkatapos na kami nag-recon, bali nagtambay muna kami doon kasi baka mayroon pa baka mayroon pa ulit na umabot kami ng madaling araw. Doon na nagtambay doon sa pinangyarihan. Baka sakali may babalik pa or may mga kalabang pa doon na nagtago. Pagkatapos ng suicide is may nakatago pa sa mga kasi yung pinangyarihan yun is makitid lang yung daan. Makitid lang yung daan. Tapos yung pinangyarihan is kumbaga bandang kaliwa. Tapos yung pagdiretso mo yan papunta na yun sa highway. Tapos may mga kabahay niya lahat dyan. May mga bahay-bahay yan eh. Kaya yung mga nag-suicide bomber, wala silang pakialam kung may mamatay. Kasi may namatay na tricycle driver doon na nag-aabang lang siya ng pasahero niya, dadamay pa. Dadamay pa. Kaya yung mga suicide bomber talaga yan, wala siyang pakialam. Civilian man or tropa, basta makapatay sila, wala silang pakialam kasi na-brainwash na sila eh. Yung namatay doon na nakita ko, yung isang tricycle driver, nag-aabang lang siya ng pasahero niya. Tapos nung nandun na kami, wala naman na, medyo tahimik naman na. Pero mayroon pa rin magkumpensa dahil kung makita mo talaga kung nandun na talaga kayo sa area, talaga maawa ka talaga sa napatay na tropa. Kasi may mga pamilya din, may naghihintay. Kung makita nyo yung tropa na nahati yung katawan,
Yun yung, tapos naputol yung paa dahil sa suicide bomber na yan. Kaya yung mga kondon kasi sa mga Abu Sayyaf kasi hindi sila natakot mamatay. Handa din silang pumatay, handa din silang mamatay. Kahit mapatay sila sa suicide bomber na yan, wala. Kaya pag yung masasabi ko lang, kailangan natin mag-ingat dahil meron tayong pamilya na naghihintay din. Masasabi ko lang sa mga nasa kaliwa, sana mag-isip-isip na rin kayo. Dahil meron din kayong pamilya din na naghihintay. Magbalik loob na rin kayo sa gobyerno. Dahil kami bilang isang sundalo, ang hangad lang namin isa is katahimikan, pagsiblihan kayo. Ayaw na din namin yung gulo kasi meron din kami ng pamilya na naghihintay. Tulad ko, magti 21 years na rin ako sa serbisyo. Bali magti 21 years na ako sa serbisyo. Kunting hagbang na lang, magre-return na rin ako. Kaya masasabi ko lang, mag-ingat-ingat lang kayo, mga kasama. Kasi kahit saan tayo ma-assign, hindi natin maiwasan may mga kalaban. Kasi sa libro nga may kalaban Kaya mag-ingat lang tayo. Yun lang po.